Pangulo, ayaw natin lahat. Kung gusto ninyong maibalik natin sa lalong madaling panahon, straight PDP lang. Kami kung lahat ay iboto nyo, kailangan po natin ang bilang. Yes. Kailangan po natin ang bilang. Ako po bilang isa, inalaman ko po lahat ito. I can debate with them, all of them. Kahit hanggang saan. Kahit hanggang saan. Alam kong hindi mananalo yan mga yan. Wala naman silang ipapanalo kahit House of Representatives. Kaya nila ako binubulong. Ngunit, pagdating ng araw, gagamitin nila yung botohan. Doon po dapat manaig yung number. Kailangan po nila yung 16 na boto. Kaya kailangan dagdagan po ninyo ang iboboto nyo kung kinakailangan. Iboto lahat, straight, hindi bilang. Salamat po sa inyo. Ako kumakain, tumiretso po ako dito para magkita-kita po tayong lahat. Alam ko po, meron tayong gustong ipagdiwag na birthday sa araw na ito. Ngunit, hindi natin masasabi na happy birthday sapagkat alam ko ang marami sa inyo kung hindi man lahat labis ang kalungkutan na dinadala sa inyong puso kung hindi man galing sapagkat ang ginawa nila kay Tatay Digong ay hindi nakasali sa lahat ng prosesong legal. Hindi po natin kinikilala ang isang korte sa Netherlands. Walang jurisdiction ang korte na yan. Alam po nila yan. Alam din po ng mga nagkanulong Pilipino na nandito sa ating bansa. Hindi ko po alam kung bakit kailangan mangyari sa ating bansa ito. Kailangan pa naman natin ang kapayapaan sapagkat napakarami po ng mga problema hinaharap ng ating bansa. Hindi po ba napakataas ng presyo ng bilihin ngayon? Napakataas po ang presyo ng pagkain. Mura po ba ang kuryente? Mura po ba ang gamot? Mura po ba ang pampahospital? Maginhawa po ba ang buhay? Ang ating po bang mga kalsada ngayon sa gabi ay madaling daanan at hindi na tayo natatakot? Hindi ba bumalik na naman yung mga puser? Sapagkat wala na si Tatay Digong. Ngayon po dapat sana sineselebrate natin ang kanyang ikawalumpung kaarawan. Ngunit, nandun po siya sa Netherlands. Mag-isa, nalulungkot, at meron tayong pangamba sa kanyang kalusugan. Ngunit alam ko, si PRRD ay isang matapang na leader. PRRD is the image of courage and sacrifice. PRRD is the embodiment of a leader who will restore the prestige, who will restore the majesty and the rectitude of our daughter. PRRD is the leader who gave his all but asked for nothing. Ganun po talaga ang leader na nagmamang sa kanyang bansa. Ang huwag na hukuman na kung tawagin ay ICC. Ito po ay walang jurisdiction sa ating bansa. Ipaglalaban po natin yan kahit sa katapusan ng daigdig. Hindi po nila tayo pwedeng lukuhin. Ang Pilipino po ay meron kasarinlan.
Ang Pilipino po ay mayroong soberenya. Hindi makatarungan ang ginawa nila kay Tatay Digong. Tingnan po ninyo yung presidente ng Russia, ni Vladimir Putin. Nauna pa po yung warrant of arrest na inisyo ng ICC. Pinadaan din sa Interpol. Pero hindi hinuhuli si Vladimir Putin. Napakaraming napatay sa Ukraine sapagkat gumagamit ng missile. Kahit sino, kahit sanggol, kahit bata, matanda, babae, kahit sino, kahit ospital, kahit eskwela, kahit pasabugin, ginagamit nilang pantigma. Ito yung tinatawag na crime against humanity. Ganon din ang nangyari sa presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Meron din na unang warrant of arrest na inisyo ang ICC. Pinadaan din sa Interpol. Bakit hindi nauhuli? Hindi na kaya. Sapagkat walang isa man sa kanilang mamamayan, maging Russian o maging Israeli, na nagipagsapwatan sa ICC. Pilipino lang ang nagipagsapwatan. Kahit wala yung warrant of arrest na una pa na inaresto ang Pangulong Digong. Nung isang araw po, nag-usap kami ng isang online signature. Nakasalig sa santunin ng ICC. Kung kailangan natin questionin ang prosesong legal, maaaring substantive ang iba. Pumirma po kayo sapagkat online yun at ipadadala natin sa ICC. Kung ako po lamang ay akritikan na abogado ng ICC, kahit konti lamang po ang nalalaman ko tungkol sa batas. Kaming dalawa, ni Senator Jimmy Bondo, kami pong dalawa ay magpapulot na pupunta sa ICC. Kahit kaming dalawa na lang, makipaglaban, ibalik natin dito ang ating Pangulo. Wala siyang kasalanan. Alam po niyo yung kasalanan na lang. Minahal niya ng labis ang ating bansa. Ayaw niya ng mga kriminal, yung mga puser, yung mga drug lord, sisirain nila ang ating lipunan. Ayaw niya yung mga. Ayaw niyang sirain ang kinabukasan ng ating mamamayan. Kaya nilabanan na niya. Maaaring meron namatay sapagkat hindi naman sila susuko ng basta-basta. Lalaban na naman. Mga kriminal yan. Pero bakit? Bakit po walang proseso ang naganap na paghuli sa kanila? Mga kabitiyan ng presidente, mga! Yung team ng mga senador sa kabila, tanongin po ninyo, bakit hindi sila kumikibo? Parang wala silang nakita, parang wala silang narinig, parang walang nangyari sa kabila. Napapanggap sila. Napapanggap sila. Bakit? Abayan! Abayan! Tingnan po ninyo, ano po ba ang kwento nila sa inyo? Lalapit silang lahat at ang bayan ng Pilipino ngayon, hihingi na naman ang boto. Uupo na naman sila ng 6 na taon. Ang sabi po nila, napakaganda na po ng record nila. Anong record? Alyansa. Nakipag-alyansa sa ICC. Ipinagkanuno ang sariling kababayan. Ating Pangulo. Ano pong gagawin natin? Ano pong gagawin natin? Una, meron silang kaalaman sa pagkaka-impeach ng Vice President. Sila lang na nakakaalam kung bakit in-impeach ang Vice President. May bayan! Kahit walang patayan, kahit walang regular na proseso ginawa, nakapuluwa sila na sila nag-audit yung doon sa confidential funds ng Vice President. Sila yung kawa!
Ang sabi ko po sa kanila, bakit tayo mag-audit ng mga pondo? Ang House of Representatives ba ay auditor? Sabi ko, hindi. Wala po tayong karapatan na samsamin yung mandato, yung authority ng Commission on Audit. Sila lamang po ang binigyan ng karapatan ng ating pamahalaan na mag-audit. Biglang na lamang pong nag-audit ang House of Representatives. Akala mo marunong mag-audit. Bigla silang naging fiskal. Bigla silang naging hukom. Parang wala na pong batas sa ating bansa. Kapag sinasabi ko po sa kanila ito, hindi naman nila kayang mga tuwiran. Hindi naman nila kayang makipagdebate. Ang gagawin na lang ang guguluhan. Nakita ko ba rin ang pagkihopya na ginakaya ko? Aagawin nila tayo. Inagaw nila ako sa lahat ng aking committee. Pati ang mga guarantee letter na binibigay ko sa mga kababayan natin mahirap para magpagamot, para mag-hospital. Bakit ba naman yun tatanggalin nyo sa kanila? Hindi naman ako ang pinaparusahan nila. At pinaparusahan nila yung mga kababayan natin kailangan magpagamot. Kahit tinanggal nila yung aking nalaman, walang problema natin. Pero huwag mo sanang tatanggalin yung pampagamot ng ating mga kababayan. Kung kaya ko lang nakasan ang boses ko sa gabi ito, para marating ng isang taong taga-Tacloban, ang ginawa niyang panlilid lang sa ating mga